Ang kusinerang langgam. Si Annette ay isang batang langgam. Maaga siyang naulila. Maraming langgam ang natutuwa kay Annette. Napakaswerte mo at inampon si Annette. Napakasipag niya, ani bubuyog kay Sasamba. Dapat lang, pinapakain ko siya at pinatitira sa bahay ko. Kaya dapat lang na maging masipag siya, ani Sasamba. Masipag si Annette. Wala siyang reklamo kahit ano ang ipagawa sa kanya ni Sasamba. May sarili rin siyang kusa na magtrabaho. Saan ka galing? Gabi na, hindi pa luto ang hapunan. Galit na sabi ng anak ni Sasamba. Naghanap ako ng pagkain, sabi ni Annette. Masarap magluto si Annette. Maging ang mga kaibigan ni Sasamba ay napupuri ang mga luto niya. Ang sarap, sabi nila. Naisip ni Sasamba na maaari niyang pakinabangan ang talento ni Annette nang maghanap ng katulong na kusinera sa palasyo ay inirekomenda niya ito. Subukanin niyo siya, masarap siyang magluto. Kahit mura lang ang ibayad ninyo ay okay na, sabi ni Sasamba sa tauhan ng palasyo. Nagsilbi si Annette sa palasyo. Unang araw pa lang ay ipinatawag na siya ng Reyna Anay. Gusto kong magluto ka ng masarap na tinapay. May sakit ang munting prinsipe at walang ganang kumain. Kailangan niyang makakain para lumusog muli, ang sabi ng Reyna Anay. Nagluto ng espesyal na sopas si Annette. Tikman mo, gawa ito ng bago nating kusinera, anang Reyna sa munting prinsipe. Nagulat ang Reyna. Nang sandaling oras lang ay ubos ang sopas. Napakasarap nito, mahal kong ina. Gusto ko pa, hiling niya. Bumalik ang gana ng prinsipe. Ilang linggo lang ay malusog na muli ito. Ipinakilala ng Reyna si Annette sa anak. Ikaw ang nagluluto ng pagkain ko? Ang galing mo naman, sambit ng munting prinsipe. Salamat po, mahal na prinsipe, sabi ni Annette. Naging personal na tagaluto ng munting prinsipe si Annette. Naging magkaibigan din sila. Tutal ay ulila ka, dito ka na tumira, alok nito. Nagsisisi naman si Sasamba. Nawalan kasi siya ng tagaluto. Tumaas din ang ranggo ni Annette sa kanya dahil kaibigan na ito ng munting prinsipe. Hanggang sa muli, subscribe, like, and share. Ang kusinerang langgam. Si Annette ay isang batang langgam. Maaga siyang naulila. Maraming langgam ang natutuwa kay Annette. Napakaswerte mo at inampon si Annette. Napakasipag niya, ani bubuyog kay Sasamba. Dapat lang, pinapakain ko siya at pinatitira sa bahay ko. Kaya dapat lang na maging masipag siya, ani Sasamba. Masipag si Annette. Wala siyang reklamo kahit ano ang ipagawa sa kanya ni Sasamba. May sarili rin siyang kusa na magtrabaho. Saan ka galing? Gabi na, hindi pa luto ang hapunan. Galit na sabi ng anak ni Sasamba. Naghanap ako ng pagkain, sabi ni Annette. Masarap magluto si Annette. Maging ang mga kaibigan ni Sasamba ay napupuri ang mga luto niya. Ang sarap, sabi nila. Naisip ni Sasamba na maaari niyang pakinabangan ang talento ni Annette nang maghanap ng katulong na kusinera sa palasyo ay inirekomenda niya ito. Subukanin niyo siya, masarap siyang magluto. Kahit mura lang ang ibayad ninyo ay okay na, sabi ni Sasamba sa tauhan ng palasyo.
Nagsilbi si Anet sa palasyo. Unang araw pa lang ay ipinatawag na siya ng Reyna Anay. Gusto kong magluto ka ng masarap na tinapay. May sakit ang munting prinsipe at walang ganang kumain. Kailangan niyang makakain para lumusog muli, ang sabi ng Reyna Anay. Nagluto ng espesyal na sopas si Anet. Tikman mo, gawa ito ng bago nating kusinera, anang Reyna sa munting prinsipe. Nagulat ang Reyna. Nang sandaling oras lang ay ubos ang sopas. Napakasarap nito, mahal kong ina. Gusto ko pa, hiling niya. Bumalik ang gana ng prinsipe. Ilang linggo lang ay malusog na muli ito. Ipinakilala ng Reyna si Anet sa anak. Ikaw ang nagluluto ng pagkain ko? Ang galing mo naman, sambit ng munting prinsipe. Salamat po, mahal na prinsipe, sabi ni Anet. Naging personal na tagaluto ng munting prinsipe si Anet. Naging magkaibigan din sila. Tutal ay ulila ka, dito ka na tumira, alok nito. Nagsisisi naman si Sasamba. Nawalan kasi siya ng tagaluto. Tumaas din ang ranggo ni Anet sa kanya dahil kaibigan na ito ng munting prinsipe. Hanggang sa muli, subscribe, like, and share. Ang kusinerang langgam. Si Anet ay isang batang langgam. Maaga siyang naulila. Maraming langgam ang natutuwa kay Anet. Napakaswerte mo at inampon si Anet. Napakasipag niya, ani bubuyog kay Sasamba. Dapat lang, pinapakain ko siya at pinatitira sa bahay ko. Kaya dapat lang na maging masipag siya, ani Sasamba. Masipag si Anet. Wala siyang reklamo kahit ano ang ipagawa sa kanya ni Sasamba. May sarili rin siyang kusa na magtrabaho. Saan ka galing? Gabi na, hindi pa luto ang hapunan. Galit na sabi ng anak ni Sasamba. Naghanap ako ng pagkain, sabi ni Anet. Masarap magluto si Anet. Maging ang mga kaibigan ni Sasamba ay napupuri ang mga luto niya. Ang sarap, sabi nila. Naisip ni Sasamba na maaari niyang pakinabangan ang talento ni Anet nang maghanap ng katulong na kusinera sa palasyo ay inirekomenda niya ito. Subukanin niyo siya, masarap siyang magluto. Kahit mura lang ang ibayad ninyo ay okay na, sabi ni Sasamba sa tauhan ng palasyo. Nagsilbi si Anet sa palasyo. Unang araw pa lang ay ipinatawag na siya ng Reyna Anay. Gusto kong magluto ka ng masarap na tinapay. May sakit ang munting prinsipe at walang ganang kumain. Kailangan niyang makakain para lumusog muli, ang sabi ng Reyna Anay. Nagluto ng espesyal na sopas si Anet. Tikman mo, gawa ito ng bago nating kusinera, anang Reyna sa munting prinsipe. Nagulat ang Reyna. Nang sandaling oras lang ay ubos ang sopas. Napakasarap nito, mahal kong ina. Gusto ko pa, hiling niya. Bumalik ang gana ng prinsipe. Ilang linggo lang ay malusog na muli ito. Ipinakilala ng Reyna si Anet sa anak. Ikaw ang nagluluto ng pagkain ko? Ang galing mo naman, sambit ng munting prinsipe. Salamat po, mahal na prinsipe, sabi ni Anet. Naging personal na tagaluto ng munting prinsipe si Anet. Naging magkaibigan din sila. Tutal ay ulila ka, dito ka na tumira, alok nito. Nagsisisi naman si Sasamba. Nawalan kasi siya ng tagaluto.
Tumaas din ang ranggo ni Annette sa kanya dahil kaibigan na ito ng munting prinsipe. Hanggang sa muli, subscribe, like, and share!